Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga kilalang agriculturist sa Pilipinas at ano nga ba ang compost, organikong pataba, at pestisidyo. Mga layuning pampagkatuto. Nakikilala ang mga taong naging matagumpay sa paghahalaman sa komunidad at ang mga katangiang kanilang taglay at nakagagawa ng compost, organikong pataba, at natural na pestisidyo na magagamit sa paghahanda ng lupa at pangangalaga ng mga pananim. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang una, nakakikilala ng mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman. Pangalawa, nakatutukoy ng mga katangian dapat taglayin ng mga taong matagumpay sa paghahalaman. Pangatlo, nakapagpapaliwanag ng kahalagahan at benepisyo ng paggawa ng compost, organikong pataba, at natural na pestisidyo. Pang-apat, natatalakay ang mga pamamaraan sa paggawa ng compost, organikong pataba, at natural na pestisidyo. At panghuli, nakagagawa ng compost, organikong pataba, at natural na pestisidyo. Unang gawain. Narito ang mga kilalang agriculturist sa ating bansa. Basahin at kilalanin natin sila. Mga katangiang tinataglay ng isang matagumpay na magsasaka. Una ay pagiging masipag. Ito ay nagpapahiwatig ng kaliksihan ng katawan upang matapos agad ang isang gawain. Pangalawa ay pagiging maparaan. Ito ay ang taong maparaan ay gumagawa o naghahanap ng mga estratehiya upang masolusyonan ang isang problema. Pangatlo ay pagiging masigasig. Ang taong masigasig ay masugid na nakatuon ang atensyon sa kanyang ginagawa upang ito ay matapos kaagad. Pang-apat, pagiging matyaga. Ang taong matyaga ay walang tigil sa pagkamit ng kanyang layunin, hindi siya humuhinto anumang pagsubok ang dumating. Panglima, may dedikasyon o debosyon at malasakit sa ginagawa. Ang taong may dedikasyon ay may pagmamahal o malasakit sa kanyang ginagawa. Pang-anim, dapat malakas ang loob. Ang taong malakas ang loob ay nakikipagsapalaran gaano man kahirap ang gawain makamit lamang ang inaasam na tagumpay. At panghuli, may kakayahan sa pagpaplano. Ang isang kasiyasya at matagumpay na paglalakbay ay nagsisimula sa isang masusing pagpaplano upang hindi mabaigo sa mga hangarin o tutunguhin. Sa tulong ng nakatatanda mong kapatid, magsaliksik ukol sa iba pang katangiang dapat taglayin ng isang agriculturist. Ikalawang gawain. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.
Organikong pataba. Ang organikong pataba ay gawa mula sa binulok na dumi ng hayop o iba't ibang bahagi ng halaman na ginawang pataba para sa mga halaman. Ito ay may buhaghag na hitsura ngunit ligtas sa mga organismong nagdudulot ng sakit. Nagtataglay ng hindi bababa sa 20% organikong bagay o organic matter kung pinatuyo sa oven. May kakayahang din itong magbigay ng sapat na sustansya sa mga halaman. Ang organikong pataba o compost ay maaaring magmula sa likas na yaman, mga dumi, sariwa o nabubulok na basura gaya ng balat ng prutas o gulay, dahon ng iba't ibang halaman at dumi ng hayop tulad ng baka at kalabaw. Benepisyo sa paggamit ng organikong pataba at pestisidyo. Una ay para sa mabuhanging lupa. Pangalawa, pagdami ng mabubuting organismo. Pangatlo, pagdami ng mabubuting organismo at panghuling benepisyo ay para sa istruktura ng lupa. Basahin natin ang kahalagahan ng organikong pataba. Pamamaraan ng paggawa ng compost pit. Narito naman ang pamamaraan ng paggawa ng compost heap. Paggawa ng basket composting. Iba pang uri ng organikong pataba. Fermented plant juice. Ito ay isang fermented extract mula sa katas at chlorophylls ng mga tiyak na uri ng halaman. Mayaman ito sa enzyme at puno ng sustansya para sa paggawa ng good bacteria at lebadura na tumutulong upang pasiglahin at payabungin ang mga halaman. Samantalang ang fermented fruit juice naman ay isang organikong pataba na ginagamit sa mga natural na kasanayan sa pagsasaka. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbuburo ng mga natural na sangkap tulad ng mga prutas at molasses, bukod sa pagiging kapaki-pakinabang sa pamumulaklak at fruiting. Maaari din itong gamitin bilang isang light foliar spray. Fish amino acid. Ito ay mga fish emulsion na napatunayang nagtataguyod ng maayos na pagtubo ng punla at pamumangga ng mga punong kahoy. Ito rin ay nagpapalago ng mga mikrobyo sa lupa. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbuburo ng sariwang isda gamit ang iba't ibang parte nito kasama ang brown sugar o asukal. Ini-apply ito kasabay ng iba pang natural na pataba bilang isang light foliar fertilizer o inihahalo sa tubig na pandilig. Bokashi, isang pamamaraan na ginagamit para sa pagkukompost ng lahat ng mga tira-tirang pagkain, kabilang ang karne, mga produkto ng gatas, at taba. Sikat ito sa Japan at ginagamit sa Asia upang mag-ferment ng pagkain bago ang mismong composting. Ang prosesong ito ay gumagamit ng Lactobacillus bacteria upang ma-process ang basura, nagtatanggal ng mabahong amoy, at binabawasan ang oras na itinatalaga sa pagkukompost. OHN o Oriental Herbal Nutrient. Ito ay pinaghalong mga sangkap ng pagkain, aromatic herbs na nakukuha sa alak, at fermented na brown sugar. Ginagamit ito upang pigilin ang pagdami ng mga anaerobic,
potensyal na pathogenic microbes at upang mahikayat ang kapaki-pakinabang na mga aerobic microbes sa lupa at sa mga halaman. Mga karaniwang peste ng halaman, basahin natin. Mga paraan ng paggawa ng organikong pestisidyo. Ano ang inyong refleksyon para sa araw na ito? Sagutan natin. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.